Alagang Avli Biocare is brought to you by Avli Biocare. Magandang umaga mga ka-Agri TV. Ito po si Doc J ng Vets in Practice para sa Alagang Avli Biocare. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa na madalas nating nakakaligtaan. Ito ay ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng ating mga alagang aso at pusa. Alam natin na ang transport o pagbiyahe ay maaaring magdulot ng anxiety, stress at takot sa ating mga alaga. Kaya bilang pet owners o caretakers, responsibility natin na mabawasan ang mga negatibong epekto na ito. At para magawa iyon, kailangan natin ng tamang paghahanda. Bago natin sila isama sa biyahe, ang ating mga alaga, mahalagang i-assess muna kung sila ay physically at mentally fit bago bumiyahe. Mainam na magpatingin muna sa veterinaryo lalo na kung mahaba ang biyahe o sa tingin natin ay stressful ito para sa kanila. Dapat ay komportable ang kanilang space. Kaya nilang tumayo, humiga at gumalaw ng maluwag. Siguraduhin din na may tamang ventilasyon at hindi masyadong mainit o malamig sa sasakyan. At huwag kalimutan ang regular breaks o pahinga para makainom, makakain, makaihi at makadumi ang ating mga alaga. Kung higit sa isang hayop ang isasama, may edad, may sakit o may special condition, mas kailangan natin itong planuhin dahil mas mataas ang risk para sa kanila. Madalas silang ma-stress dahil sa unfamiliar sounds, vibration, motion, amoy at ibang hayop na pwede nilang makasama. Kaya para mabawasan ito, may ilang hakbang tayong pwedeng gawin. Number 1, iwasang i-expose sila sa sobrang ingay o bagong stimuli. I-desensitize sila o sanayin sila bago bumiyahe, lalo na dun sa crate na kanilang paglalagyan. Kung maaari, dapat may pamilyar na tao na sasama sa kanila. Para naman sa air travel, siguraduhin alam natin ang mga policy ng airline. Kung may history ng fear, anxiety o motion sickness, kumonsulta sa veterinaryo dahil may gamot na makakatulong para i-prescribe ng inyong mga vet. Ang hindi compatible na hayop ay dapat ihiwalay sa isa't isa. May mga pagkakataon na ang mga pet ay compromise o may kondisyon. Kaya dapat pag-isipan kung kaya ba talaga nila bumiyahe. Mas kailangan ng guidance ng veterinaryo kung mahaba ang biyahe. Hindi kasama yung caretaker or owner. May ilang kondisyon na nagpapataas ng risk tulad ng uncontrolled health issues, hindi pa fully healed na sugat from recent surgery, o mga brachycephalic breeds. Halimbawa, yung Pug, Shih Tzu, Bulldogs. So, nahihirapan silang mag-regulate ng oxygen at temperature. Sa mga compromised pets, kailangan ng extra supportive measure tulad ng climate control, mas madalas na monitoring, paghihiwalay mula sa ibang hayop, at kung kailangan, gamot mula sa veterinaryo. Mayroon naman mga hayop na hindi dapat bumiyahe dahil malaki ang possibility na sila ay mag-suffer. Ito ay kapag sila ay in shock, hirap sa paghinga, merong open wound, malapit na manganak, o bagong panganak lang sa nakaraang 48 hours. Ang mga ganitong alaga natin ay dapat dalhin lamang para sa veterinary care, hindi para sa regular travel. Depende sa destination at uri ng transport, maaaring kailangan natin ang mga documents gaya ng kanilang mga medical records at vaccination record, health certificate, shipping permit, rabies documentation, microchip details, at parasite prevention records. Kaya bago natin ibiyahe ang ating mga alaga, lagi natin tandaan, ang tamang paghahanda ay kinakailangan para mabawasan ang anxiety, takot at stress na pwede nilang maranasan. Ang maayos na transport ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng hayop mula sa point A to point B. Ito ay pagtiyak ng kanilang kaligtasan, kaginhawahan at kapakanan habang nasa biyahe. Maraming salamat po. Ito po muli si Doc J ng Vets in Practice para sa Alagang Avli Biocare. Basta Alagang Avli Biocare, alagang may kalidad yan. Alagang Avli Biocare was brought to you by Avli Biocare.